Hello po sa ating lahat. Muli, nandito tayo, si Sir Junming, para mag-vlog muli. Ah, More than 1 month yata tayong hindi nakapag-vlog dahil may mga priority na bagay na ginagawa natin. At the same time, medyo medyo very discouraging din na nag-i-effort tayo sa vlogging. Ngunit ang manonood ay 5 o 10 lamang. Parang nakaka-discourage, ano. But, siyempre, bilang Pilipino, tulad ng lagi kong sinasabi, i-voice out natin yung ating pananaw, ating opinion. Who knows that someday, mayroon ding manunood ng ating Okay, so kung walang nanonood ngayon, iilan lang, baka sa mga susunod na panahon din mayroon din na interesado. But tulad ng sinasabi natin na talagang bilang Pilipino, dapat i-voice out natin, i-speak up natin yung ating pananaw, ating mga opinion sa mga present issue sa ating government, sa ating sa mga nangyayari, at saka iba pa, no? Okay, so matagal na itong issue tungkol dito sa kudita na parang ini-encourage ni kasi I remember mayroon yung sabi ni yung ating dating presidente na pag siya ay gagalawi o kaya yung mga ICC ay papasok sa Pilipinas, yung medyo sa parang madihado yung kanyang anak, ay magagalit ang mga militar. Okay? So, yan. Magbigay tayo ng opinion natin dito, Sa totoo lang, talagang hindi ko naman yan ibinoto si BBM. Una, talagang sa tingin ko, yung kanyang pagpanalo ay puro resulta ng budol-budol. Okay? Kasi imagine noon, ano ba yung mga issue? Ano yung mga sinasabi nila na talagang walang katotohanan? Yung Taliano Gold, pag mananalo daw siya, then makukuha na nila yung Taliano Gold, pagkatapos babayaran ang lahat ng utang ng Pilipinas. Bibigyan pa yung mga Pilipino yung yung isa pa, yung last testament daw na nung namatay si Marcos, yung kanyang tatay, may last will and testament na kanyang pinirmahan na lahat na yung kayamanan na ay mapupunta sa kanila, Pagkatapos yung remember yung na-interview si Madam Imelda na ano ba yung tons and tons of gold na nakalagay lang sa kanilang basement, sa kanilang bahay. Pagkatapos yung mga golden era, at saka and so on. So, talagang sa totoo lang, puro bodol-bodol yon. Okay? At saka, in that case, talagang maraming mga kumagat na Pilipino, bagamat talagang walang katotohanan yan. In fact, as I see, pati maraming mga professionals yung mataas ang pinag-aralan ang naniniwala dito, naniniwala sa Taliano Gold, yung last will and testament, yung golden era, and so on. So talagang there is something na baguhin sa ating
Filipino voters, ano. Dapat talaga tama si kuwan noon, ah, i-educate natin yung mga Pilipino. Let us accept it, ano. Okay. Yan. Kaya siyang nanalo although may mga protesta ukol dito, ano. Okay. So, ngayon naman, the best thing sa ngayon, kalimutan na lang natin yon. Okay? Pwedeng ituloy yung, let's say, investigation ukol dito kung talagang siya ay nanalo o hindi. But then, siyempre siya na ang nakaupo. So, bilang Pilipino, suportahan natin siya. Anyway, ang pinaka for me, sabi ko nga, lahat naman tayo ay may karapatan na mag-voice out ng ating opinion. For me, tama naman yung policy with regards sa West Philippine Sea. Talagang pabor ako doon dahil bilang Pilipino dapat ipaglaban natin kung ano ang sa atin. Okay? Kabaliktaran yan noong panahon ni Duterte na as if talagang yung West Philippine Sea ay ibinigay na sa mga Chino. Okay, so going back doon sa sabi ko kanina, for me, dapat pagsuportahan yang whatever kodita na yan. Kasi nandyan mayroon ng nakaupong presidente. Maybe hindi natin na ibinoto noon dahil hindi tayo uh, hindi tayo naakit ng mga fake news. Hindi tayo attracted ng fake news. But then, siya na yung nakaupo. So, ako bilang Pilipino, naniniwala ako na kung sino man ang nakaupong presidente, suportahan natin siya. Although, kung may mga policies, mga decisions na hindi tayo agree, then let us voice out. I-voice out natin yung ating pananaw, yung ating opinion, ano? Okay. So, yan. Going back doon sa sinasabing kodita. Kodita. Hindi ako pabor dyan. Ikodita para ibigay sa mga Duterte. Anong swerte naman ng mga Duterte. Pagkatapos, forgive my words, forgive my words. Talagang gonggong ba itong mga militar na susuporta dyan? Pag ginawa yung kodita, talagang talaga na it's against the Philippine Constitution. Dapat itong mga militar, we have to uphold the Philippine Constitution. I remember yung yung kodita noong against Cory. Ano bang sabi ni yung Biaso noon? Okay, I am here para i-uphold yung Philippine Constitution. Kasi yung pag-change of power na hindi idadaan sa pagboto, that is unconstitutional. Okay. Ano ba naman kayo magkodita para ilagay si Sara? Itong issue, halimbawa sa Philippine Coast Guard. So, wala ba kayong parang hurt feeling na imagine ang intelligence pa ninyo is 10 million lang samantalang siya ay
120 million. Wala ba kayong diyan na parang magtanong lang naman na parang mali yata ito, dapat tayong militar ang manguna. But then, imagine na napakakanya ng kanya na pagkatapos during the time of Vice President Leni, wala naman siyang intelligence funds. Okay. Pagkatapos yung nangyayari sa West Philippine Sea, ng kahit anong gawin ng China noong panahon nila ay walang aksyon ang government na i-stop ang mga Chino. Wala ba kayong mga sense of patriotism na parang mali yata ito, ano? Okay. Kaya yon. At any rate, wala naman tayong nakikitang signs na magkaroon ng kudita. Imagine pag parang parang may something na gawin ang gobyerno against the Duterte, papalag ang mga militar at mga pulis. So, wala yan. Kasi the best thing to do para sa ating mga militar at sa ating mga kapulisan is to uphold and protect the Philippine Constitution. Any change of political authority o political leadership na walang election, it will result to violence. Yan ang mangyayari dyan. Kaya, yon, okay? So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.